Kamusta po kayo dyan? Namaste at Haribol. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ang nilalaman ng aking mga video ay batay sa Vedic wisdom, ang magkakahalo pero magkakasundong agham, filosofiya, relihiyon at sentido komún din. Ang agham ay ang sistematikong pag-aaral sa kaanyuan at kagawian ng pisikal at likas na mundo sa pamamagitan ng obserbasyon, eksperimentasyon at pagsusuri ng mga teorya mula sa mga ebidensyang nakamit. Ang hangarin nito ay upang alamin ang katotohanan. Ang filosofiya ay katawagan na ang ibig sabihin ay pagkagiliw sa kaalaman. Sa mas malawak na katinuan, ang filosofiya ay ang aktibidad na tinatangkang isagawa ng mga tao kung nais nilang maintindihan ang napakahalagang katotohanan tungkol sa kanilang sarili, sa mundo kung saan sila ay namumuhay, at ang kanilang relasyon sa mundo at sa bawat isa. Ang relihiyon ay ang pagkilala at pagsunod sa pinakakataas-taasang katauhan ng Diyos, ang absolutong katotohanan. Ang sentido komún mula sa Latinong sensus communis ay karunungan, hatol at panunuri, katotohanan na humigit kumulang ay para sa lahat. At ito ay medyo pinanghahawakan ng wala ng pagdinilay-nilay pa o argumento. Sa madaling salita, sa nilalaman ng aking mga pagtatanghal na batay sa Vedic wisdom, may mga aplikasyong pang-agham, pang-filosofiya, pang-relihiyon at pang-sentido komún din. Pero hindi nila sinasalangsang o kinokontradict ang isa't isa. Kapag ang isang tao ay namatay, siya ay kusa na bang pupunta sa langit? Isang PowerPoint video na paghahandog. Ang tunay na sagot sa katanungang ito na atin na ngayong ibabahagi ay magmumukhang hindi napakagandang balita para sa mga nakararami. Kapag ang isang tao ay kwalipikado lamang. Sa isang pagkakataon, may isang spiritual na guro, isang purong deboto ng Diyos, ang tinanong ng ganito. Tanong, dahil ang kaluluwa ay walang hanggan, lahat po ba ng kaluluwa o espiritu ay napupunta kasama na ng Diyos kapag sila ay namatay? Srila Prabhupada, hindi kinakailangan. Kapag ang isang tao ay kwalipikado lamang, kapag nagawa niya nang sa buhay na ito ay maging kwalipikado upang makauwi, makabalik sa pinunong Diyos, sa gayon, makapupunta na siya. Narito si Ajamil, sinusundo na ng tagapagsilbi ni Panginoong Vishnu, Krishna, Diyos. Ang isang deboto ay direkta nang napupunta kina Radha at Krishna. Pero kapag hindi niya mismo nagawang maging kwalipikado ang sarili,
Siya ay makukuhang muli ng material na katawan. Ang tao o persona ay isang kaluluwa o spirito. Hindi siya ang kanyang material na katawan. Sa material na dimensyon, upang gumana bilang isang biological na organismo, ang isang hindi material na persona o kaluluwa, spiritual na kislap, ay kailangan munang matakpan ng dalawang uri ng material ng mga katawan. Una, subtle na katawan, at ikalawa, gross na pisikal na katawan. Sa madaling salita, ang persona, ang spirito, ikaw, ay hindi ang iyong material na katawan. Ang katawan, laman, ay isang pansamantalang takip, parang damit, para sa isang partikular na gamit lamang. Sa banal na Biblia, Bagong Tipan, sinabi ni Panginoong Hesukristo na ang pinagmulan ng buhay ay spirito. Ang laman ay walang anumang pinakikinabang. John 6:63. Sa filosofiyang Science of Identity o SOI na batay sa Vedic wisdom, sinasabing kapag ikaw ang partikulo ng buhay ay nasa loob o napailalim sa material na katawan, ang tawag sa katawang iyan ay buhay na organismo. Mula ito sa aklat na Who Are You? Pahina 94 ni Jagadguru Siddhaswarupananda Paramahamsa. Si Jagadguru, na kilala rin bilang si Chris Butler, ay ang pinakapangunahing autoridad ng Science of Identity na katunayan ay batay sa sinaunang Vedic wisdom. Siya nga pala, sa Vedic wisdom, walang pinagkaiba sa pagitan ng spirit at ng soul. Kung kaya't minsan sa ating pagtutukoy, sinasabi natin na ang buhay na partikulo o ay spirit soul din. Kung ano talaga ang kamatayan. Kapag ang isang tao ay nilisan na ang kanyang gross na pisikal na katawan, ng dahan-dahan dahil sa isang sakit o karamdaman, o kaya ay biglaan dahil sa violenteng dahilan, ang tawag rito ay kamatayan. Kalaunan, ang wala ng silbing, nabubulok na laman ay ililibing o susunugin, ikikremate. Inaakala ng iba na kapag ang kaluluwa ay wala na sa kanyang nabubulok na pisikal na katawan, siya ay isa ng purong espiritu at ngayon ay kwalipikado ng makasama ng Diyos sa spiritual na mundo. Sinasabi pa nga ng iba na sa wakas, makatatagpo na niya ang kanyang tagapaglikha. Ang mga ito ay pawang paniniwala lamang, pero
hindi ganito ang aktwal na senaryo. Dahil sa totoo lang, ang persona, kaluluwa, ay natatakpan o nababalutan pa rin ng kanyang subtle na material na katawan. Ang katawang ito, na kilala rin bilang ang astral body, ay hindi espiritual. Ito ay isa pang kontaminasyon ng kaluluwa. Isa itong subtle o pinong material na enerhiya na binubuo ng isip, talino at false ego ng tao o spirito. Ang false ego. Ang isang tao, dahil sa kamangmangan, ay mali niyang kinikilala ang sarili sa kanyang pagtawag sa sarili o ego, ang kanyang mga katawan, subtle man o at gross, bilang siya mismo. Kung kaya't ito ay tinawag na false ego. Itong subtle body ay ang lugar kung saan nakalagay ang isip, mga akala, material na mga pagnanasa, talino at karma, mga balik sa mabuti at o kanyang masamang mga nagawa. Kapag ang taong namatay ay hindi pa niya nagawang talikdan o kumawala sa kagusutang iyon, sa madaling salita, siya ay maaaring naaakit o kabit na kabit pa rin sa mga kumukuti-kutitap, nakasiyahang paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, pakiramdam at mga relasyong inaalay ng material na mundo. Sa kanyang ganitong atraksyon o pagkakakabit ay pinipigil nito ang kanyang pagkalas sa kagusutang nabanggit. Kung kaya't sa kanyang paglisan sa katawan, sa kamatayan, hindi pa siya mabibigyan ng kwalipikasyong mapasok ang spiritual na mundo, kaharian ng Diyos, dahil antimano, hindi pa niya naman taglay ang purong kamalayan sa Diyos. Kaya't ang puso ng isang tao, yan nga, ang kanyang atraksyon o ang kanyang pagkakakabit sa material na mga bagay, sa oras ng kamatayan, siya ay nakagapos pa rin kung saan o ano ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. At ito ay kanya pa rin tinataglay sa kanyang subtle na katawan matapos niyang lisanin ang gross na pisikal na katawan. Ang tunay na kayamanan bilang turo ng guro. Si Panginoong Hesukristo ay nagsalita ukol sa katotohanan ito ng kanyang sabihing, kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, doon rin naman naroon ang iyong puso. Matthew 6:21. Imbes na pahalagahan at magtaguyod ng kayamanan sa mundo, inihimok ni Kristo ang kanyang mga tagasunod na mag-ipon ng kayamanan sa spiritual na dimensyon. Ito ang layunin ng mga spiritual na guro tulad ni Hesukristo at iba pang mga guro na bumaba sa mundong ito upang bigyang liwanag, tulungan tayo, gabayan tayong mga nalaglag na kaluluwa o kunin tayo at iuwi na sa tahanan ng Diyos. Guru, disipulo. Realidad ng reinkarnasyon.
Bilang isang manlalakbay, ang lumisan ng kaluluwa na nasa loob pa rin ng kanyang subtle na katawan ay taglay pa rin ang kanyang isip, talino at false ego na para bagang kanyang daladalang bagahe. At sa madaling panahon o sa bandang huli, batay sa kanyang karma o tadhana, siya ay magkakaroon na naman ng gross na pisikal na katawan. Ang tawag rito ay reinkarnasyon, ang prosesong paulit-ulit na pagpapalit-palit ng katawan. Ang ibig sabihin ng reinkarnasyon ay nagkaroon na naman ng katawan. Ang material na mundong ito ay hindi paraiso. Ito ay mundo ng kamatayan ng ilusyon. Katunayan, ang material na mundong ito ay hindi isang mataginting o masiglang paraiso. Ito ay isang madilim na imbakan ng basura, daigdig ng kamatayan. Kung anuman ang ibinubuyo, inaalay ng material na mundong ito sa atin ay hindi naman talaga angkop o karapat-dapat para sa atin, sa ating mga walang hanggang na kaluluwa. Sa totoo lang, lahat ng tinaguriang realidad ng material na mundong ito, ang material na sanlikhang ito ay isang ilusyon lamang. Kalikasan ng kaluluwa. Sa kalikasan nating mga kaluluwa, tayo ay una, Sat, walang hanggan. Ikalawa, Chit, puno ng kaalaman. At ikatlo, Ananda, puno ng kaligayahan. Ito talaga ang tunay na sustansya ng ating pag-iiral. Tayo ay orihinal na mumunting bahagi ng Diyos. Tayo katunayan ay hindi maaaring mawalay sa Diyos, tulad ng silahis ng araw na hindi maaaring mahiwalay sa bilog ng araw mismo. Sa material na mundo, tayong nalaglag ng mga kaluluwa ay nakatali sa karma. Pero ang naging problema ay dahil sa ating mga pagnanasa na animoy, naglalagablab na apoy na bumabalot sa atin, at ang ating desisyong magpakaligayang hiwalay sa Diyos, sa ating maling paggamit ng ating kalayaan at katiting na independensya, tayong nalaglag ng mga kaluluwa dahil sa karma, ngayon ay naipit sa putikan ng material na pag-iiral, kapanganakan, pagkakasakit, pagtanda, kamatayan. Unay na kalayaan. Kung kaya, dapat lamang na tayo ay magkaroon ng pagnanasang kumawala sa pagkaalipin na to. Tayo dapat ay, tulad ng ibinigay na halimbawa ni Jesus tungkol sa suwail na anak na natauhan na sa kanyang kamalian at bumalik na sa puder ng kanyang ama, na palagian namang handang yakapin pabalik ang pinakamamahal na anak kahit pa ito ay naging sutil. Kapag tayong suwail ng mga kaluluwa ay naging kabit na sa Diyos, ang ating mga puso ay malilinis.
Atin ang matitikman ang matamis na nektar ng pagmamahal sa Kanya. At hindi na tayo muling maakit pa ng kumukuti-kutitap ng mga panandaliang kasiyahan ng mundong ito. Ito ang tunay na paglaya o kalayaan, liberasyon. Sa sinaunang mga Veda, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Panginoong Sri Krishna mismo, ay ito ang sinabi sa kanyang pinakamamahal na kaibigan at debotong si Arjuna. Mula sa mataas na planetang ito, dito sa material na mundo, hanggang sa pinakamababa, lahat ng ito ay mga lugar ng kahirapan kung saan mayroong kapanganakan at kamatayan. Pero sa sinumang marating ang aking tahanan o anak ni Kunti, ay hindi na siya kailanman ipanganganak pang muli. Bhagavad Gita 8:16. Ang tunay na pagsuko sa Diyos ay ang pag-ibig sa Kanya. Sinabi rin ni Krishna na lisanin mo ang lahat ng pinaghalo-halong mga relihiyon at sumuko ka lamang sa akin. Aking kitang ililibre mula sa balik ng mga kasalanan. Huwag kang matakot. Bhagavad Gita 18:66. Ang ibig sabihin ng pagsuko kay Krishna ay dapat natin siyang mahalin. Hindi pagsuko dahil sa takot, hindi pinwersa o walang sariling kalayaan. Ang anyo ni Krishna ay hindi nakakatakot. Siya ay napakaganda at mapagmahal. Sa kanyang itsura pa lamang, sinasabi na ito sa atin na siya ay ang dapat nating minamahal. At ang maganda rito ay hindi niya na tayo pinahihirapan pang maisagawa iyon. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na pangalang Krishna ay ang nag-iisang pinaka-kaakit-akit. Ang Diyos ay napaka-kaakit-akit dahil nasa Kanya na ang lahat. At ang mga bagay, material man o spiritual, ay nasa Kanyang lahat. Walang sino mang mas kaakit-akit pa kaysa sa Kanya. Kung kaya't napakadali lamang kung Siya ay ating mamahalin at lalapitan. Ang pinakapangunahin at pinakadakilang utos ni Jesus, ibigin ang pinakakataas-taasang Diyos Ama. Katunayan, ito ay ang pinakapangunahin at ang pinakadakilang utos ni Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang Diyos Ama ng iyong buong puso, buong isip at buong pagkatao. Matthew 22:37 hanggang 38, Mark 12:30 hanggang 51, Luke 10:27. Sa mga Veda, ang sabi ni Panginoong Krishna, "Ako ay ang ama ng sansinukob, ang ina, ang suporta at ang pinaka-apu-apuhan. Ako ang laanan ng karunungan, ang tagapaglinis ng kasalanan at ang pantig na Om. Ako rin ang Rik, ang Sama at ang Yahur," mga Veda. Bhagavad Gita 9:17. Narito ang pantig na Om. O Om. Itong pag-ibig para sa Diyos ay ang tiket
para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo maaaring nasa kaharian ng Diyos kapag tayo ay walang perfectong pag-ibig o pagmamahal sa Kanya. Yan ay ang tanging kwalifikasyon. Pag-ibig sa Diyos at pagmamahal sa iba. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang tunay na kayamanan na dapat nating ipunin sa ating mga puso tulad ng ipinalalagay ni Jesus. At yan ay ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na katuparan kahit narito pa rin tayo sa mundo. Hindi yaong, ang Diyos ay naroon, si Jesus ay ang aking tagapagligtas at ang aking asawa ay ang aking tunay na mahal. Hindi. Ang pagmamahal sa Diyos dapat ay ang una. Pero hindi naman natin sinasabi rito na hindi na natin kinakailangan pang mahalin ng iba o ang ating pamilya maliban sa Diyos. Sa pinakauna at pinakadakilang utos ni Jesus, kanyang sinabi na ang ikalawa utos ay tulad rin ng sa una na dapat mong mahalin ang iba tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Matthew 22:39. Maaari pa rin naman nating mahalin ang iba, pero hindi sila ang ating pinakapuso, buhay at kaluluwa. Ang pag-ibig sa Diyos ay ang pinakapangunahin. Mayroon ngang kasabihan, mahalin ang Diyos ng higit pa sa lahat. Ang tunay na mangingibig ng Diyos ay minamahal pa rin naman ang lahat ng kanyang mga anak. Ang pagsisilbi sa Diyos ay kasiyahan na ng lahat ng bagay at lahat ng tao. Katunayan, sa isang pamilya, posible namang ang lahat ay mga deboto ni Krishna. Marami akong alam ng mga pamilyang ang mga anak ay nasa 8 gulang na, kung saan ang lahat ng membro ng pamilya ay sinasamba ang Archa Vigraha, poon ni Krishna sa kanilang mga sariling tahanan. Nagngangayo papa sa kanya, inaalay muna ang kanilang pagkain bago sila kumain, sinasambit ang kanyang mga banal na pangalan, kanyang mga kaluwalhatian, at sinusunod ang mga tagubiling matatagpuan sa mga syastra, banal na kasulatan, at ang kanyang kinatawan, ang buhay na guru. Kung kaya't ang kanilang mga tahanan ay naging sentro na para kay Sri Krishna. Katuruan ng mga Veda, sinasabing ang Diyos ay inahahambing sa mga ugat ng puno. Sa pagsasagawa lamang ng nag-iisang bagay, ang pagdilig sa ugat ng puno, ang lahat na, ang katawan ng puno, mga tangkay, mga usbong, dahon, bulaklak, prutas, at iba pa ay automatikong natubigan na, naalagaan na. Hindi na natin kinakailangan pang gumawa ng iba pang hiwalay na pagtutubig o pagdidilig sa bawat parte ng puno isa-isa. Parang dahil ang lahat ng tao at ang lahat ng bagay ay may mga bahagi ng Diyos, at ang Diyos ay nasa loob ng bawat tao at ng bawat bagay, ang pagsisilbi sa Diyos ng may pagmamahal ay automatikong masisiyahan na lahat ng mga tao at ang lahat ng mga bagay. Ang ibang tao ay may ideyang
bago daw natin tunay na direktang mapagsisilbihan o mabibigyang kasiyahan ang Diyos, antimano daw, dapat ang pagsisilbihan muna natin ay ang sangkatauhan. Yan ang sabi daw. Pero ito ay mali. Sa banal na mga Veda, sinasabing ang isang tao na nasa purong kamalayan kay Krishna ay lumalahok sa devosyonal na paglilingkod at kanya nang ginagawa ang pinakamainam na serbisyo sa buong mundo. At kanya na ring nabibiyang kasiyahan ang kahit sino pa sa mundo. Maliban sa lipunan ng tao, kanya na ring nabibigyang kasiyahan ang mga puno at mga hayop dahil ang mga ito ay naaakit rin ng naturang kilusan. Padma Purana. Katunayan, mas madali pa nga ang maglingkod o bigyang kasiyahan ang Diyos kaysa sino paman. Ang sabi ni Krishna, kapag ang isang tao ay mag-alay sa akin ng may pagmamahal ng isang dahon, bulaklak, prutas o tubig, aking tatanggapin iyon. Bhagavad Gita 9:26. At dahil dito, ating sinasabi na ang paglapit kay Krishna ay hindi naman ganoon kahirap. Ito ay praktikal at makatwiran. Kung ang ating mamahalin at pagsisilbihan ay ang Diyos muna. Ang pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay ang pinakamadaling paraan upang siya ay ibigin. Para simulan ito, mayroong madali, subok na at inirerekomendang proseso para ito'y maisagawa. Ang sabi ng aking spiritual na guro ay, ang isang tao ay maaari lamang na maging tunay na maligaya, tunay na may kasiyahan kapag kanyang natitikman ang pag-ibig sa Diyos. Ang pinakamadaling paraan upang marating ang maka-spiritual na platapormang ito, ang pag-ibig sa Panginoon, ay sa pamamagitan ng palagiang pagkikinig at pagsasambit ng kanyang mga banal na pangalan. Sinabi ito ni Jagadguru. Ang purong pag-ibig kay Krishna ay walang hanggang nang nakatatag sa puso ng bawat nilalang. Ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng iba pang paggagalingan. Kapag ang puso ay nalinis na dahil sa pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan, ang pag-ibig na ito ay kusa ng gumigising. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:107. Para sa mga sumasambit ng mga banal na pangalan, ang kanilang mga pangalan ay nakalista na sa aklat ni Krishna para makauwi na, makabalik na sa pinunong Diyos. Srila Bhaktivedanta Swami. Ang tirahan ng Diyos ang ating tunay na tahanan. Ang tahanan ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Sri Krishna mismo, ay ang tunay na tahanan ng lahat na buhay na nilalang. Hindi lamang ito langit, ito ay ang Vaikunta, ang mundo na walang kahirapan. At ating inuulit, ang kwalifikasyon upang mapasok ang immortal na daigdig na to ay ang purong pag-ibig sa Kanya.
Katunayan, sa kasulutang mga Veda, ang makalangit na mga planeta ay totoong umiiral, pero ang mga ito ay hindi spiritual. Kilala bilang ang celestial o makalangit na mga planeta, paraiso, tahanan ng mga bathala. Gayunpaman, ang mga planetang ito ay napapailalim pa rin sa paggunaw, hindi immortal tulad rin ng mga mamamayan nito. Dito sa aking pagtatanghal, ipinaliwanag na ni Panginoong Krishna ang realidad ng naturang mga mundong ito sa Bhagavad Gita 8:16. Sa mga Veda, pinaliwanag rin ni Panginoong Krishna na ang mga taong may makikitid ang talino ay sumasamba sa mga bathala at ang mga bunga nito ay limitado at pansamantala lamang. Ang mga tagapagsamba ng mga bathala ay napupunta sa planeta ng mga bathala. Pero ang aking mga deboto ay ultimatong naaabot ang aking pinakakataas-taasang planeta. Bhagavad Gita 7:23. Ang mga bathala ay mga deboto ng Diyos. Si Krishna ay ang Diyos. Ang mga bathala, katunayan, ay ang makalangit na mga tagapagsilbi ni Sri Krishna. Hindi sila mga katunggali ng Panginoon. Sila ay mga deboto ng Panginoon. Batid nilang tunay na si Panginoong Vishnu, Krishna, ay ang Diyos. At ang mga bathalang ito ay ang mga namumuno para sa material na mga kapakanan ng buong sansinukob. Sa kanilang serbisyo kay Krishna, sinisiguro nila na ang lahat ng mga buhay na nilalang, halaman, hayop, tao, kahit pa nga ang mga mikrobyo at ang mga iti sa buong sansinukob ay nasusustentuhan sa kanilang material na pamumuhay, natatanggap ang kanilang pangangailangan. Tulad ng init at liwanag, ulan at tubig, hangin, pagkain, kasuotan, tirahan, masaganang ani, karunungan, magandang kapalaran, proteksyon at iba pa. Tulad ng ang bansa ay may isang pangulo. Upang mapagsilbihan ang mga mamamayan, itong Commander-in-Chief ay dinedelegado ang mga miyembro ng kanyang gabinete na asikasuhin ang kapakanan ng mga tao sa galawang enerhiya, patubig, produksyon ng pagkain, pabahay, transportasyon, edukasyon, pananalapi, intelihensya, depensa at iba pa. Pero isang bagay lamang, kailangan nating maintindihan na si Krishna, ang Diyos, ay hindi direktang kabilang sa mga ugnayang may kinalaman sa material ng mga galawan sa sansinukob. Ang mga gawaing iyon ay kanya nang hinirang para sa kanyang mga tagapagsilbing mga bathala na kanya nang binigyang kapangyarihan. Si Krishna ay nananatiling transcendental, angat o lagpas pa sa material na kalikasan. Gayunpaman, si Panginoong Sri Krishna, ang Diyos pa rin naman, ay ang siyang tagapagpatupad ng ninanais ng bawat nilalang. Si Krishna pa rin ang tagapagpatupad ng ninanais ng bawat nilalang. Sa banal na mga Veda, sinasabi na dapat lamang na tunay na malaman ng tao
ang pinakadakila sa lahat, ang walang material na katawan, ang alamang lahat, ang walang kapintasan, ang walang mga ugat sa katawan at hindi nadudungisan. Siya ay ang filosofong kayang tustusan ang sarili, ang tagapagpatupad ng ninanais ng bawat isa, simula pa noong magpakailanman. Sri Upanishad Mantra 8. Ang pinakatungkulin lamang ni Panginoong Krishna ay ang simpleng mag-enjoy ng rasa, kanyang transcendental na mga kasiyahan kasama ang kanyang mga deboto. At ang kanyang mga deboto naman sa kabilang banda ay ikinasasaya ang kanya-kanya nilang walang hanggang na pagpapalitang pag-iibigan sa Panginoon. Sa madaling salita, sa spiritual na mundo ay walang ibang galawan kundi matatamis na spiritual na pagpapalitang pagmamahalan sa Diyos. Sa material na mundo, kanyang binibigyang espesyal na pabor o pinoprotektahan ang mga makadiyos. Nilulupi ang mga makademonyo at itinataguyod ang mga prinsipyo ng relihiyon. Ang kaharian ng Diyos. Tungkol sa kaharian ng Diyos, ang sabi ni Panginoong Hesukristo ay, "Sa tahanan ng aking Ama ay maraming mga mansyon." John 14:2. Ibig sabihin nito, sa spiritual na tahanan ng Diyos ay mayroong napakaraming walang hanggang na iba't ibang tirahan kung saan ang iba't ibang pagmamahalang relasyon ay nagaganap magpakailanman. Sa Vaikunta, spiritual na kalangitan, tahanan ng Panginoon, si Krishna ay ang pinakasentro ng lahat ng atensyon at mga aktibidad. At mayroong pinakakataas-taasang planeta, kilala bilang ang Goloka Vrindavan, na may anyong dambuhalang bulaklak ng lotus. Sa pinakakataas-taasang planetang ito, siya ay nakikipagrelasyon sa lahat. Sa bawat isa sa kanila, batay sa kanilang iba't ibang pagmamahalang relasyon sa Kanya. Sa Goloka Vrindavan, may mga debotong nagmamahal at nakikipagrelasyon sa Kanya bilang kanilang anak, ang iba bilang katropa, ang iba bilang kaibigan, ang iba bilang amo, ang iba bilang kasintahan at iba pa. Swarup, spiritual na mga anyo. Ang mga mamamayan ng mundong ito ay may immortal na spiritual na mga anyo na ang tawag ay Swarup. Tulad rin ng sa Panginoon, at hindi sila nanghihingi sa Panginoon ng ano paman dahil nasa kanila na ang lahat. At hindi lamang iyon, may iba pa rin mga anyo, halaman at hayop, mga bato, mga tubigan, palasyo, kalsada, karo, lumilipad na sasakyan, at iba pa. Lahat ng mga ito ay nasa kanilang mga swarup rin. Ang kanilang tanging kahilingan mula sa Panginoon ay ang hayaan lamang sila ng Panginoon na siya ay kanilang paglingkuran ng may pagmamahal. Yun lang.
sa material na mundo, kapag ang persona, kaluluwa, tayo ay itinatatag na ang kanyang relasyon sa Diyos, ang kanyang subtle body ay hinuhubad na mula sa kanya. Kung kaya't ang kanyang likas na swarup na animoy natutulog lamang ay nawawala na ng takip na ilalantad na. Kailangan nating maging kanyang purong mga deboto. Kailangan nating linangin ang ating personal na pagmamahalang relasyon sa Diyos sa paraang sadhana bhakti, devosyonal na paglilingkod na pinapraktis. Ang ating bhakti, purong pag-ibig sa Diyos, ay hindi pa gumigising. Pero sa pagpapraktis nito, ating inilalahok ang ating sarili tulad ng tayo ay nagpapraktis muna bago natin iyon mismo itanghal, di ba? Parang nagka-practice tayo ng kanta muna o ng tula. Tapos, after ng practice, gagawin na natin yun, itatanghal na natin. I-perform na ba? Ang Diyos ay hindi maaaring makita o makamit ng ano pamang paraan maliban sa kung ang puso ng isang tao ay nalinis na ng luha ng pagmamahal sa Kanya. Jagadguru. Sa madaling salita, kailangan muna natin kahit paunti-unti ay Kanyang maging purong deboto sa isip, salita at gawa, ating buong pagkatao. Ito ay para na rin kasakasama na natin ang Diyos, pero ang modo ay pagmamahal sa pagkawalay. Hindi siya nakikita pero hinahangad-hangad siya. Ito ay bhakti, ang pinakamataas na antas ng pagmamahal para sa Panginoon. Si Sri Krishna ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Dahil kapag walang aktibong pagpapalitan ng pagmamahalan nitong banal na pag-ibig sa Diyos, hinahanap-hanap siya, kalaunan, pag wala na tayo dito sa mundo, ano naman ang ating walang hanggang na gagawin sa kanyang spiritual na tahanan na kasama siya. Narito si Krishna na niyayapos si Gopa Kumar. Ang Panginoon ay bumababa dito sa material na mundo upang anyayahan tayo sa kanyang walang hanggang na tahanan. Panahon sa panahon, ang pinakakataas-taasang Panginoon ay bumababa sa material na mundo upang ipaalam sa atin na dapat ay atin siyang minamahal. Ang kanyang mensahe ay, hindi ito ang tunay niyong tirahan. Dapat lamang kayong bumalik na sa akin. Hindi kayo material na mga bagay lamang. Hindi kayo ang inyong material na mga katawan. Ang inyong tunay na mundo ay ang spiritual na mundo na kasama ako. Sinabi ito ni Jagadguru. Narito si Jagadguru Siddhaswarupananda Paramahamsa Prabhupada, ang aking spiritual na guro. Si Panginoong Krishna ay nagpakita sa kanyang mga purong debotong sina Vasudev at Devaki. Mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas. Marami pong salamat.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo, Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.